ng diwata. Ngunit Wala siya pwede tamna nung kuan ko. Ay mas pinili ko ng alagaan ka. Nabaho at tingin ni Alab sa mutya. Hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi niya alam kung paano siya naging karapat-dapat sa ganung uri ng tiwala mula kay Ina. Ubus naman tayo. Nagkakot siya sa kanyang palad. Sa bawat segundo na lumilipas, ay Tanglad na ubus naman tayo. enerhiya na nagmumula rito. Sige, tambakan man. Ang mutya na yan ay magbibigay sa'yo ng kakaibang lakas at bilis. Hindi ka basta-basta masusugatan ng kahit na anong sandata. Ngunit kailangan mo nilungin yan upang mapasayo ang kapangyarihan nito. Ina, pag may-ari mo ang mutya na ito, hindi ko ito kaya tanggapin. Sa'yo to eh. Ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari nito at hindi ako. Mas kailangan mo na yan ngayon, anak. Lunukin mo na. Wala nang panahon para sa pag-aalinlangan. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak. Hindi na nakasumpa si Alam. Inisip niya na kailangan niya ng Ano yan ako itanaman ni sibuyas. Hindi ako yung mga dahil katog ng gagmay kayo mo. Deng di wa ni tubo ma. Piting lawo ma ang pagka-tanom. Tuto. Kaya naman, Mga puo ko gayo. Tanawra ko daw. may bahagi sa kanya Ya bunuhan na gud niya. Ya wala ni daghan. na nahig ang pakiramdam niya na yun ang tama niyang gawin. Oh, ang diri sa pikas linya kay tamnan na lang na ako nagtalong. Pero ang dito kay nagwapa man, kay bunuhan na lang na ako. Sa simula, Ambok ay na to wala dito. siyang naramdaman. Maglagot lang ko kay magsige man pug pang ibot ani ako mga tanom diri magluto. Ang kanyang Sige ayo. naramdaman niya Pagtanong ang init yun na na ang kumalat tambok. mula sa kanyang lalamunan. Taon na ko ang diri sa silingan lang na dito na ko At ibanan. papunta sa buong Nasa katawan tuwid kuhaan, na mauray maliit na kuhaon. tayo si Alam. Bihag tuod. Niyakap niya ang sarili Di man ma. habang ang Di init sa di loob pang ng niya kanyang ko. katawan Utro ako mo tungina. Utro pag ang panguha diya kay ipang tanawa lagi wa di mapusla bisag isa kay panglabay ko na tanan ba. bawat bahagi ng kanyang katawan. Buskagon ko na tanan. Yan ang napaloob Kapoy si kapoy tagtanom nagtanom gani aron padaghanon. Napahiga siya sa O pag gani malalim na pagtanom pag nabuhi pang ibto na kay ilamas. habang ang mutya ay tila Nabuang gumagapang sa tayo. loob niya. Tila Bakit siya mo angkon? sa katawan niya at tinutunaw Dira ang takot ang at ako. kainaan. Siya mo ang kun nga sa daka kita gitang likuha may ngog siya wala. Ang lumipas. Ginas yung ang tulog sa'yo. At ang init sa Jud. loob ng kanyang katawan na hindi niya kayang Ang pigilan. sakalayan. Ina! Masakit! Napakasakit, Ina! Huwag mong labanan, Alam. Hayaan mong pumasok ang mutya sa katawan mo. Hayaan mong ipagkaloob nito sa'yo ang kapangyarihan Taliman ko to nito. guys. Para marami akong tanim. Sinabi nila, ang isip niya ay nalulunod na sa kirot. Hindi na niya maramdaman ang kanyang mga kamay. Ang mga mata niya ay naglalabo na rin hanggang sa tuluyan ng bumigat at talukat ng kanyang mga mata. Sa pagkakataon na yun, ay nilamon na ng kadiliman si Alab at sa isang iglap ay nawalan na siya ng bulirat. Umaga na, nang bumalik ang malay ni Alab. Nasilaw siya sa bahagyang liwanag mula sa labas na pumapasok sa butas ng meta. Maraan siya bumangon. Nandito wala na ang bigat ng kanyang katawan. Napatingin siya sa sugat niya sa braso at laking pagtataka niya dahil naghilom na agad yun. Hindi Wala, nalaglag. dahil ba yun sa dahon na inilagay niya roon o dahil sa kapangyarihan ng mutya. Nagulat si Alab nang marinig niya ang boses ni Ina. Binabati kita, Alab. Tinanggap ng katawan mo ang mutya. Ngayon, ikaw na ang tagapangalaga niyan. Palapit si Alab. Pinakiramdaman ni Alab Ay, ang kanyang mali. sarili. Tinignan niya ang mga kamay